Immaculate Conception Parish Church is the oldest Roman Catholic church in the municipality of Los Baños, Laguna. Its titular is the Nuestra Señora del Agua Santas, also known as Immaculate Conception, and its feast is celebrated every December 8. Good day, I am John Brexner, Aluminius from LSTU-LB, a tourism student, third year, and I'm with brother Jose Paulo Natividad. He's been here for 30 years, and everything you need to know about this miracle water is hi, brother Paulo Natividad. Can you share something about the miraculous water and some other stories behind Immaculate Conception? Ito, nag-start ang Immaculate Conception as chapel, from Barrio Mainit kasi noon ang Los Baños ay hindi pa siya bayan. So, under kami ng bayan ng Bae. Ang Los Baños noon ang pangalan ay Barrio Mainit. Barrio Mainit bakit? Kasi mainit yung tubig dito sa Los Baños. So, itong mga Franciscans, nung pumunta sila dito sa Pilipinas, na-discover ni San Pedro Bautista yung healing water ng Los Baños o yung hot springs na na-discover niya na meron siyang mga properties na nakakagaling lalo sa higit sa mga sakit sa balat. So, nag-establish sila ng hospital at saka ng simbahan. Yung simbahan, dinedicate nila sa Nuestra Señora de Agua Santa. Kasi noon namang 1600s, wala pa yung dogma. Ibig sabihin ng dogma, yung aral o faith na dapat paniwalaan ng bawat isang Katoliko tungkol sa Immaculate Conception. Wala pa yung idea ng Immaculate Conception noon. So, yung Birhen dito, dahil healing waters ang mga tubig sa Los Baños, inattribute sa kanya yung title na Nuestra Señora de Agua Santa. Nagtayo sila noon ng hospital na nakapangalan kay Nuestra Señora de Agua Santa at ang simbahan. So, lumago yung bayan, madaming dumadayo, madaming nanirahan dito. Humiwalay siya sa Bae. Naging pueblo or naging bayan at pinangalanan itong Los Baños. Los Baños ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ang mga paliguan. Ang mga paliguan ng mainit na tubig na pinaniniwalaan nila noon na holy water o agua santas. Kaya doon inattribute yung title ni Mama Mary doon sa healing waters ng Los Baños. So nagtayo ng ospital noong 1590. Inilipat naman dati kasi ang namamahala ng ospital ay yung mga Agustinians. So, nung natapos yung pamamahala ng mga Agustino dito sa bayan ng Los Baños, inilipat nila yung pamamahala ng ospital at ng simbahan sa mga Franciscans noong 1613, September 17, 1613. Ngayon, itong simbahan, hindi pa ito simbahang bato dati. Naging simbahang bato siya 1727 sa time ni Father Amat. Kasi noon nagsimula lang siya as maliit na simbahan na gawa sa kawayan at nipa. So nasunog siya. Noong 1727, nagpatayo ng simbahang bato na hanggang ngayon ay ito yung simbahan. Tapos 1790, nasira ng lindol yung simbahan at ipinatayo ulit nila noong 1700s. So ito yun, nananatili yung simbahan dito. Ngayon, yung image naman na nasa altar, si Nuestra Señora de Agua Santa. Noon kasi hindi siya kilalang si Agua Santa. So natuklasan lang namin nila Lola Betty ng namayapang Beatrice Ruiz. Noon kasi naghahanap kami ng mga prayers sa bahay niya. Way back 2008
2008 or 2009, may nakita kaming old prayer na matandang panalangin sa Birhen ng Los Baños na sa Señora de Agua Santa. So doon ako nagkaroon ng idea na kina Father Joe Segudo na Father, meron palang ibang title itong ating Immaculate Conception, hindi pala siya Immaculate Conception lang. So ito pala yung lumabas na na title niya, yung old title niya, matandang pangalan, yung Nuestra Señora de Agua Santa. Nung time na yon, nag-a-apply na kami as diocesan shrine. So medyo natigil yon kasi inire-write namin yung history ng Immaculate kasi yung mga ginawa nilang history noon na ipinasa sa Shrinehood Committee ng Diocese, lahat inedit nila. Inumit nila lahat yung title na Nuestra Señora de Agua Santa. So, nung time namin nila Doc Tem Eusebio, pinabalik namin yung title niya. Kasi yun yung nakalagay sa history na isinulat ni Father Felix de la Huerta. Si Father Felix de la Huerta, siya yung gumawa ng mga kasaysayan ng halos lahat ng simbahan dito sa Pilipinas, lalo dito sa Laguna. Tapos si San Pedro Bautista naman yung nakatuklas ng tubig. Siya yung makikita nyo dun sa right side ng altar. Tapos itong Immaculate Conception ay nagse-celebrate tuwing December 8 na fiesta. So madaming masses dito, may mga eleher, merong mga pumupunta dito para sa pahalik sa Birhen. Tapos nitong 2 years ago, nagpagawa si Monsi Barion nagpahukay siya para doon sa hot spring o yung natuklasan nila San Pedro Bautista na Agua Santa. Nung dumating dito si Monsi noon, nasabi ko na sa kanya yon na Monsi, madaming mga tubig dito o hot spring na kasi pag naghukay ka ay makukuha mo yung hot spring. Katulad dito sa bahay ng Lola Betty. At saka dun sa may barangay outpost dyan sa Bambang, meron dyang bukal ng mainit na tubig. Tsaka yung sa Lake View, kung makakapasok kayo doon, meron doon monumento si San Pedro Bautista. Tapos nandoon yung bukal ng mainit na tubig. Actually, kanal siya. Kaya tinawag na barangay Bambang, ang Bambang, kasi mula siya doon sa salitang Bambang, yung kanal. Kanal. Daluyan kasi yun ng maiinit na tubig. Kaya siya naging barangay Bambang. Tapos, itong simbahan namin ay meron ding niregaluhan din ng veil relic ni Mama Mary. So, isa kami sa mapapalad na simbahan na mayroong mismong belo na ginamit ni Mama Mary. Hindi yung belo lang nang nasinuot ng puon ha. Yun ay ginamit mismo ni Mama Mary nung nabubuhay pa siya. Tapos 2 relic siya. Yun ay relic ng damit mismo ni Mama Mary na ipinambalot kay Baby Jesus sa sabsaban. So yun, ine-expose yun pag may mga Marian events dito, lalo pag birthday ni Mama Mary, pag fiesta, at pag Pasko. Yun, bine-venerate yun dito. So yung relic na yun, nakatago sa kumbento. Ngayon, nag-a-apply nga kaming maging diocesan shrine. So madaming proseso na ginawa. So natapos na kami dun sa step 1. Yung pagpapakilala ng Nuestra Señora de Agua Santa, yung pag-aayos nitong mga ayusin dito. So, nasa step 2 na daw kami dun sa parang dedication na gagawin. At tapos i-remodel yata din yung altar. Para yung pagkatapos ma-dedicate ng simbahan, yun ay dire-diretso na siya shrine ng parokya. So again, this is Brother Paulo Natividad, and I will ask some questions about this miraculous water. So my first question is, when was the hospital de Nuestra Señora de Agua Santa de Mainit established, and what was its purpose? Ito yun. Na-establish ang hospital noong 1500s.
hindi eksakto nga lang yung date kasi hindi malinaw sa mga history. Pero based on do sa discovery ni San Pedro Bautista, yung pagkaka-discover niya ng healing waters ay 1590 bago siya ipadala sa Japan at na-execute siya doon. So yung hospital, ang namamahala dati Agustinians. Nung natapos yung pamamahala ng Agustinians, ipinasa nila sa mga Franciscan missionaries naman yung hospital at saka yung simbahan. Bali, nauna yung hospital kesa sa simbahan. Yung simbahan naman, nauna sa pagkakatatag ng bayan ng Los Baños. So, mas matanda yung hospital at saka yung simbahan sa bayan ng Los Baños kasi hindi magiging bayan ang Los Baños kundi dahil sa hospital at sa simbahan. Ngayon, yung pagkakahiwalay ng bayan ng Los Baños sa Bae, sinasabi nila ng turismo ng Los Baños ay 1615, pero inaprubahan ng Gobernador Silio ni Don Luis Vela yung pagiging ganap na bayan ng Los Baños is 1649 lang. So, hindi natin alam kung paano ang celebration ng 400 years ng Los Baños na as town kesa dun sa pagkakahiwalay sa Bae noong 1615. Yeah. So, question number 2. What makes the image of Nuestra Señora de Agua Santa significant to the people of Los Baños? Ayan. Ang kahalagahan ng imahe. Actually, hindi siya kilalang hindi siya kilala noon na Nuestra Señora de Agua Santa. Naging popular na lang siya noong time namin na kasikatan ng Flickr days. Yung Flickr para siyang Friendster, parang Facebook, pero nag-share ka ng mga photos about dun sa bayan mo, tungkol sa simbahan, sa ano. So may grupo kami doon, yung Eskulturas Pilipinas. Doon lang siya halos sumikat kasi gawa ng social media. Dito sa Los Baños kasi, mas sikat siya, or doon sa mga taga-ibang bayan na dumadayo dito, mas sikat siya bilang La Purísima. O minsan, ang kadalasan tawag namin, ang Birhen. Hindi siya tinatawag na, si Agua Santa. Kasi noon kasi, madaming nagdidiboto. Actually, yung lola ko, isa sa mga devotee ng Birhen. Ang tawag sa kanila, La Purísima. Sila yung mga nakasuot ng abito na light blue, na may belt na, cord belt na light blue din. So, yung mga tao na mga taga-Kalamba, mga taga-Kabuya, yung mga dumadayo dito, lalo pag fiesta, ang tawag nila sa Birhen, La Purísima, or the purest one. Yun kasi yung dating title niya, La Purísima Concepcion de Nuestra Señora de Agua Santa. Nung under pa kasi ng Archdiocese of Lipa, itong Laguna, ang pangalan ng parokya, meron naman kami mga documents na makita nyo sa office. Pangalan ng parokya ay Parokya de la Nuestra Señora de la Concepcion de Agua Santas. Hindi pa siya Immaculate Conception. Kasi hindi pa ganun kasikat yung dogma. Kasi yung dogma kasi 1859 lang yata. 1850s lang inilabas. Yung dogma ng Immaculate Conception. So, mas kilala siya as La Purísima Concepcion. Yun. Tapos, kasi yung kahalagahan ng imahen sa aming mga taga-Los Baños, lalo sa mga deboto, is ito yung simbolo kasi namin ng katatagan ng pananampalatayang Katoliko dito sa Los Baños. Lalo na dito sa aming lugar. Kasi, di ba, almost 400 years na yung, more or less 400 years na yung image. Di ba, sumisimbolo siya doon sa matatag na pananampalataya ng mga Katoliko dito. Tsaka siya yung nilalapitan ng mga deboto o mga namamanata, yung imahe. Dati kasi wala pa tong mga healing waters wala pa yung relic. Ang talagang focus lang doon sa imahe, doon sa miraculous image.
So mahalaga yun sa amin yun kasi doon kami lumalapit, doon kami tumatawag sa kanya pag kami ay may mga problema. Tapos madaming namamanata, mga kahilingan, gustong magkaanak, gustong gumaling sa sakit. Madaming lumalapit sa kanya, lalo na kapag piyesta. Yeah. So, question number 3. What are some of the notable miracles attributed to the Nuestra Señora de Aguas Santas in this parish? Merong 5 miracles noon na ni-record sila na inilagay nila sa mga souvenir programs. 5 miracles yon. Number 1, yung mistulang pagngiti ng Birhen o pagsimamot while taking pictures ng mga devotee. Minsan kasi ayaw nyo magpa-picture eh. Kaya minsan ang nalabas doon sa image, parang nakasimangot. O minsan namumula yung pisngi. Number 2 naman, yung nanghihingi siya ng damit. Merong babaeng nanghihingi ng damit sa mga taga-ibang bayan. Tapos inaanyayahan silang dalawin siya dito sa kanyang dambana. Yung huling kwento na nanghingi siya ng damit ay nito lang way back 5 years ago o 6 years ago. Doon sa friend ko na designer sa Manila, nagtanong kasi siya sa akin kung ano ang patron dito sa Los Baños. Wala siya idea eh. Sabi ko, Immaculate Conception. Tapos nanaginip daw siya, nangihingi ng damit sa kanya. Yung patrona ng Los Baños. Tapos pinakita ko yung picture sa kanya. Ito ba? Kasi naku, yan nga. Kaya, yung sumunod na taon, nagpadamit siya ng malabir niya. Tapos doon sa damit, parang may nakatahi na na prayer. Yung kasi parang nag-wish siya, tapos bumalik siya. Niya, nasagot daw yung prayers niya. Tapos yung isa ay sa wait lang, ikat mo yan. Hindi ko mabasa eh. Yung pagbigat ng image, ayun, yung isa doon sa tanong bakit bumibigat? Kasi minsan ayaw niyang magpaalis sa altar doon sa luklukan niya. Yung huling bumigat siya na na-experience namin way back 2008. Fiesta yon ng December 7. So ilalagay siya sa karo para sa procession ng fiesta. 8 katao yung nabuhat. May mga waiters na nakikita sa catering, tapos sila Brad and Hilo. So ang gulo-gulo nila, sigawan sila ng sigawan. Gusto maingay silang buhatin. Tapos ayaw siguro magpabuhat ng birin. Bumagsak si Mama Mary. Kumampas yung ilong niya doon sa tabernakulo. Na yun ang lumang altar. So akala namin masisira yung image, yung Tapos binuhat namin siya dito sa likod. Pinalitan kasi siya ng maliit na image. Kasi itong image na ito ng Batang Birhen ang nakasakay naman sa karo. Nung binuhat namin siya dito, 3 lang kaming bumuhat. Si JJ, ako, tsaka si Ena. Yes, tahimik lang kaming nagdadasal. Kasi parang yun ang gusto niya yung tahimik lang na buhatin. Hindi yung maingay. Tapos yung isang miracle noon nung panahon ng Revolution, kasi susunugin ng Hapon tong Los Baños. Talagang aanuhin nila. So para maingatan yung image, dahil mahal nga siya ng mga taga Los Baños, dinala siya sa Calamba. Dadalhin siya sa Calamba kasi parang mas safe doon. So isinakay siya dito sa bangka. Nung makakarating na siya sa applyan ng Calamba, bumigat daw siya ng sobra-sobra na halos lumubog yung bangka. So ibinalik nila ng Los Baños yung imahe. Kasi ayaw niya. Yun yung isang record na bakit siya pumibigat. Kasi feeling namin ayaw niya magpaalis dun sa lugar niya. Tapos yung isang miracle ay wait lang. Yung yapa ng basang damit. Yung ng basang damit at saka ng
yung yapak ng paa patungo doon sa altar. Actually, hindi siya hindi siya sa buong simbahan eh. Yung, kasi sabi nung matatanda noon, si Mama Mary daw nawawala sa altar. Ito ay kwento ng matatanda na nagpasalin-salin na. Nawawala daw sa altar, naliligo sa Dampalit Falls ang Mama Mary. Tapos may istorya doon yung mga ibang matatanda dito, sila Lola Betty, na meron daw dong flat na bato na parang may hampas ng buhok ng Birhen. Yung parang pinagpatuyuan ng buhok. So, yun naman daw ay wala na. Kasi pinasabog daw nung nagkukwari noon. Kasi di ba quarry area yung Dampali. So, pinasabog daw. Tapos yung bato daw, pumunta doon lahat sa naghagis ng bomba doon sa ano. Eh, yun naman ay kwentong bayan na siguro nagpasalin-salin na rin na kwento ng mga matatanda. Yun. Kaya daw siya nawawala kasi naliligo sa Dampalin. Tapos, yung damit ng Birhen, ito ngayon, may mga amor seco. Yung amor seco, yung matinik na damo, yung nilalaro ng mga bata, yung pinapagkit sa damit. Basta matinik yun, amor seco tawag. Kasi dati yung harap ng simbahan, hindi yan semento. So may mga damo dyan na puro amor seco. So magugulat na lang yung mga nag-aalaga siguro nito ng simbahan. Yung Birhen ay putikan yung damit, tapos may amor seco yung laylayan ng damit. Tapos yung hagdan patungo doon sa kanyang altar, may bakas ng basang paa. Noon nilagyan nila yun ng parang simento na nakahugis paa ng Birhen. Sadly, yung altar pinagiba ni Father Joe Segudo. So pati yung pinaghimalaan na hagdan, wala na. Pinagiba niya. Ewan ko kung naniniwala kasi sila o hindi doon sa himala na yun. Pero naka-record yun. Nandun yun sa pagkakatanda ko, yun ay sinulat nila sa 1995 souvenir program ng Fiesta. Yun. Tapos yung isa ay yung sa panahon ng Hapon nung Japanese Revolution. Kasi itong simbahan may katabing garrison. Garrison yung parang tambayan ng mga Hapon. So itong mga Hapon ay may mga babarilin yata doon sa dating gasolinahan dyan sa bayan. May nagpahabol na magandang babae. So naligtas yung mga babarilin. May nagpahabol na magandang babae doon sa Hapon. So itong mga Hapon, palibhas at mga hayop sa laman, habol nila yung babae. Tapos nawala si babae. Tapos nung susunugin nga nila yung buong paligid. Lumabas yung babae, tapos sabi niya, pakiusap, huwag mong sunugin yung bahay ko. Huwag mong sunugin yung garrison kasi madadamay ang bahay ko. So bumalik nagpakilala muna yung magandang babae doon sa Japanese soldier, siya si Maria San. Tapos after liberation, bumalik siya dito, yung Japanese soldier. Nung time na nandito sila Father Daite, si Lola Naring, at saka sila Lola Oring Baez. Kasi kape fiesta lang, so December 9. May pumuntang matandang Hapon, tapos tinatanong niya, where's Maria San? So mahina sa English yung mga matatandang caretaker dito. Tinuro nila kay Father Daite, yung Hapon. O ito, hinahanap si Maria San, sorry da. Tapos tinuro ni Father Daite yung batang Birhen, ito. Sabi niya, this one? No, not that one. Sabi gano'n nung Japanese soldier. Tapos pinakita niya yung matandang Birhen. Kasi yung matandang Birhen pala, pag ginagamit siya sa prosesyon, para siyang yung sa Nazareno ng Quiapo, nagpapahinga yung image. Nagpapahinga sa sacristy. So tinuro daw nila yung matandang image, itong si Agua Santa. Tapos ayun, umiyak na yung matandang Hapon. Siya daw yung susunod ng simbahan, siya daw yung Hapon na
na humabol dun kay Maria San. Tapos nag-aral pala siya ng Pilipino, ang salitang Tagalog. Tapos taon-taon, yung family niya, hanggang doon sa descendants niya, pumupunta pa dito pag fiesta. Pero ngayon wala nang napuntang mga Japanese dito. Yun yung 5 na recorded miracle noon ng image. Pero noong ng Healing Waters, wala pa. May record na siguro ng Healing Waters kasi hindi naman magtatayo ng ospital kung hindi dahil doon sa doon sa hot spring. Ayun. Pa. So, question number 4. How does the community celebrate the feast day of Nuestra Señora de Aguas Santas on December 8? Ayan. Pag December 8, actually November 29, nag-novena, 9-day novena yon in honor of the Immaculate Conception. Yung novena ay nobena cantada. So, ginagawa siya sa hapon. Cantada means to sing. So, yung novena kasi may mga halong prayers na kinakanta in Latin. So, sinauna siya, hindi siya nababago. Tapos, 9 days yon. Tapos, sa mismong araw ng piyesta, noon kasi, yung mismong araw ng piyesta, may mga masses na madami. Tapos, yung pagkatapos ng 9:30 Mass, noon hindi yung ngayong celebration. Pagkatapos ng 9:30 Mass, may procession ng umaga. Yun daw ay procession ng mga taga-bayan. Na hindi na kasi nakakasama sa hapon kasi busy na. Kasi may mga bisita, may mga Kasi yung procession na yun, kaya may procession ng umaga ay para sa procession ng mga taga-bayan. Yung mga may nagpe-fiesta dito. Yung hapon naman, yung grand procession, nakasama yung mga patron ng barangay. Ngayon, ang ginawa, tinanggal yung procession ng umaga, pinalitan ng eleher. Yung eleher naman yung sa iyong panata. Yung nagpo-procession ka, pero sa pamamagitan ng pagsasayaw. Yun ang ibig sabihin ng eleher. Yun ang ginagawa ngayon. Pero noon, ang eleher kasi ay December 7 ginagawa. Yung buong novena mula November 29 hanggang December 7, dinadala siya sa mga barabarangay na sakop ng Immaculate Conception. Dinadala siya sa sa Malinta, Mayundon, Bayog, Tadlak. Dati sakop natin ng Tadlak. Tapos sa Lalakay, tapos ibinabangka siya mula Tadlak hanggang Park. Tapos pagdating sa Park, mag-eleher, pabalik dito sa simbahan. Yun yung ginagawa noon December 7. Tapos yung December 8, talagang procession lang. Ngayon, nawala na yung ganong tradition. Ginawa na lang na yung procession ng umaga, ginawa na lang eleher. Tapos meron kaming masses, 12 masses yung sineselebrate dito pag fiesta. Start ng 5 a.m. Tatapos siya ay 7 p.m. na or hanggang 8 p.m. Dire-diretso yun. Natigil ang pagbigyan. Tapos ayun, may mga procession, meron ditong mga pahalik sa Birhen. Kaya itong taon dito, pahalikan. Kasi ito yung Hall of Saints na papunta dun sa likod ng Mahal na Birhen. Yung pwede kang humitulo. Dati hinahalikan yung damit Kaya naging pahalikan. Hinahalikan yung damit. Dahil sa hindi na siya dinadamitan, hihipuin mo na lang yung image mismo. Yung mga ginagawa dito pag fiesta. Yeah. Diba? Could you share more details about the wet vestments and footprints leading to the altar? Yung katulad nga nung sinabi ko kanina na paniniwala ng mga matatanda dito na umaalis nga siya sa altar. Tapos naggagala siya, naliligo. Matapos siya. Yun yung dun sa tungkol sa wet vestment at footprints. Ano ba? Bukod sa lampalit, may iba pa po kayo idea? Actually, yun lang yung naikwento sa akin ng mga patay na kasi matatanda na yun Yung huling nakakita dun sa hapon ng sa liberation, kamamatay lang 2 years ago. So hindi namin siya na-interview about doon.
Pero natatandaan ko yung mga kwento niya. Kaya dapat hindi ko siya malimutan. Okay. Yan. Question number 6. What is the story behind the mysterious change in the Virgin's weight during the Philippine Revolution? Ikwento ko na rin kanina yung tungkol dun sa sa Japanese soldier. Dun sa susunugin ng mga Hapon itong bayan, dinala siya sa playa. Hmm. Yun lang naman yun. Just talagang pag ayaw niyang magpaalis sa kanyang dambana, nagpapabigat siya. Yes. Question number 7. Have there been any recent miracles or testimonies from devotees? Siguro madami kasi wala nang record. Pero base dun sa dito sa simbahan, may bumabalik at bumabalik na kumukuha ng tubig sa miraculous water, bumibisita dito sa simbahan para magpasalamat. Madaming bumabalik. Kaso ang walang record book. Doon sa record walang nagre-record, walang nag-aasikaso ng record para sa miracles. Yun yung kulang dito sa parokya. So, ito po, last question. What health benefits are believed to come from the hot springs? Yung health benefits sa pagkaka-review namin noon ng history ng parokya, yun kasing tubig, galing siya sa bulkan ng Makiling. Actually, hindi siya galing. Doon siya siguro dumadaan or volcanic water. So, yung volcanic water, may sulfur content. Yung sulfur content ay nakakatulong sa pagpapagaling ng mga sakit, lalo tigit sa balat. Mga buni, eczema, gano'n. Yun yung kalimitang sakit noon ng mga tao. Kaya sila nalilito sa hot spring kasi sulfuric yung water. Tulad nun, di ba, meron tayong mga sulfur soap para doon sa mga buni. Ayan. Kasi may sulfur properties yung tubig ng hot spring. Yun lang. So, yan. Maraming salamat po, Brother Paulo, sa pagsama at pagkwento about dito sa Miraculous Water.